Abay, nasa linya ng ating komunikasyon si Sir Carlos Conde, ang Senior Researcher mga kabrigada ng Human Rights Watch HRW, para kunan natin ng reaksyon sa issue na ito. Sir Kaloy, magandang umaga po sa inyo. Morning po. Hi, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig at salamat sa paanyaya. Ayan. Yun po, Sir Kaloy, narinig po ninyo yung statement ni Senador Peter Alan Cayetano. Ano pang masasabi po ninyo doon sa kanyang question back ang tahimik na mga human rights group dito sa pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Well, Bisaya ako, no? Pero sa amin sa mga Bisaya, may mga tawag kami dyan, kahilas. Oh, Kahilas. Kahilas ba? Pero sasagutin ko yan, no? Ang problema dyan kasi kay Senator Alan Peter Cayetano, masyado niya pinupolitika ito eh. Binibigyan niya ng ammunition yung kabilang panig, yung panig ng Duterte camp para gamitin itong issue na to para makalusot sila, no? Pero ang katotohanan niyan, ang Pilipinas ay napapaloob pa sa jurisdiction yung mga kaso na nangyari dun sa Pilipinas nung panahon na napapaloob pa tayo sa International Criminal Court, ay nasa jurisdiction pa yan ng ICC. Kasama na dyan sa jurisdiction na yan yung mga alituntunin sa Rome Statute. Halimbawa, yung paghuhuli, pagdadakip ng mga suspected war criminals o di kaya yung may mga crimes against humanity. And in fact, nasa constitution, nasa batas din natin yan, nasa Republic Act 9851, ito yung IHL law, na nagsasabi na may obligasyon ang Pilipinas na i-surrender yung mga naakusahan. So hindi yan, wala yan sa poder ng korte itong usapin na to. Ang problema kasi, masyadong sinisimplify ni Mr. Cayetano itong issue na to kasi pabor sa kanila. Sana man lang, basahin niya ng maayos yung batas at respetuhin nila yung natitira pang obligasyon ng Pilipinas sa ICC. Ngayon, kung talagang mali yung ginawa ng gobyerno ng Pilipinas, medyo may may konting issue yan sa ICC kasi ngayon hindi na tayo membro ng ICC pagdating sa mga ganyang usapin. Ewan ko kung paano nila i-enforce ng ICC yan. Andun na nga si Mr. Duterte, no? Nakanahuli na. So, talagang pinupolitika na lang masyado ito ni Alan Peter Cayetano. Yung pronoun po na ginamit ninyo, Sir Kaloy, nila, and you were referring to Senator Alan Cayetano. Are you saying na si Senador Alan Cayetano ay bahagi ng war on drugs ng dating administrasyon? Oh, definitely. Siya yung mga may major na enabler yan ng war on drugs. Isa yan siya sa mga, dapat nga hinahabol din yung senador na yan eh. Kasi isa sa mga nagsuporta ng war on drugs ni Mr. Duterte. At sila din, kasama din yan sila doon sa mga nagbalahura kay Senator Laila de Lima at saka sa mga kritiko ng war on drugs. Siya itong ewan ko, napanood niyo yung interview niya sa Al Jazeera na sinabi niya na lahat ng mga 6,000 na yun na pinatay ay pinatay dahil nanlaban. Anong ebidensya niya doon, di ba? So yung mga ganyang bagay, kumbaga si Mr. Cayetano polluted na yan, source. So ngayon karapatan niya magsabi niyan, pero ang naman ng natin sa mga kababayan natin, huwag paniwalaan lahat ng lumalabas sa bibig niyan kasi napaka-trapo na ng batang yan. Ito, medyo talo naman ako ng konti, Sir Carlos, kasi doon po sa mga pagdinig, yung mga senators po dyan kahapon, ito yung kumbaga ba parang pinaka-sentimiento nila Parang binatikos ho nila yung mga nagko-comments, mga nagpo-post sa social media kasi 'di ba alam ho natin na yung mga pamilya ni dating Pangulong Duterte ang sinasabi, hindi po nabigyan ng due process ang aming ama, hindi po nabigyan ng karapatan ang dating Pangulo. So yung mga ilang nagko-comments sa social media, ang sinasabi naman, naghahanap kayo ng due process, yung mga biktima nga ng EJK, hindi naman nabigyan ng due process. So yung mga senators dyan sa pagdinig kahapon, binatikos nila yung mga nagsasabi ng ganun sa social media. Ano ko siguro yung reaction ho natin dito, Sir Carlos? Sa Bisaya pa, again, hilas din yung mga yan. Wala silang karapatang magsabi niyan ngayon kasi, hindi ko naman sinasabi na huwag bigyan ng due process Pangulong Duterte. In fact, pinibigyan siya ng due process, due process. Hinuli siya, doon siya, nagsimula na yung proceeding sa kanya, magkakaroon na ng trial sa September 23, meron na siyang isang napaka-high profile na abogado. Anong due process pa ang hinihingi nila? Doon sa mga biktima ng drug wars, ang mga pang-aabuso ng rehimeng Duterte, meron bang ganyan? Wala.
libo-libo mga dokumento namin at ng ibang human rights groups kung bigla na lang barilin, bigla na lang patayin para mga baboy na katayin yung mga tao na libo-libo ang inabot. So, medyo hindi lang nakaka-insulto yung mga sinasabi nila na ini-insulto nila yung mga biktima ng drug war, pero sila mismo pinapakita lang nila kung gaano ka, alam mo yun, kung gaano ka hungkag yung kanilang mga posisyon tungkol dito, na pinapakita lang nila na talagang kahit anong mangyari, doon pa rin sila sa Berdugong Duterte. No. Kaya ito ngayon, ang challenge ngayon dito kay Senador Marcos, sa mga senador na andyan, pag-isip-isipan nyo yung posisyon nyo yan sa mga biktima ng drug war, kasi hindi pa tapos ang investigasyon ng ICC tungkol dito. Marami pang mga marami pang posibleng nakapila diyan na pwedeng haina ng arrest warrant na kasama sa Senado. Kaya mag-isip-isip din sila. Mhm. Okay. Ito naman, Sir Carlos, hingin ko lang kayo ng kumbaga ba parang general assessment ninyo dito po sa naging pagdinig. Ano yung mga masasabi ho ninyo? At ano pa yung siguro mga ini-expect ho ninyo na mangyayari dun sa mga susunod pang pagdinig kung masundan man? Kasi si Senadora Amy, after nung hearing, kahit siya mismo, Parang hindi sigurado. hindi rin siya sigurado, hindi niya alam kung may kasunod pa yung hearing, hindi rin niya alam kung anong gagawin niya sa committee report, ano yung hatol o rekomendasyon. Ano ko siguro yung general assessment ho ninyo dito, Sir Calor? Ito, ang general assessment ko dyan, yung ginagawang hearing ni Senadora Marcos, napakalaking ka-ipokrituhan yan eh. May ginawa ba siyang hearing dati nung ang Pilipinas ay nireklamo na sa international community, sa UN for instance, sa Human Rights Court, at saka nung naunang nilabas tayo, nag-withdraw sa Pilipinas ang ICC. May ginawa ba siyang mga ganong hakbang? Bilang chairman ng Senate Foreign Relations Committee, ano ba ang nagawa na niya na may kinalaman sa human rights na tawag dito, na involve ang Pilipinas sa international community? Wala kang naririnig sa senadora na yan. Puro mga hindi ko nga maintindihan yung mga style nila eh. Ewan ko, nag-aaway yung magkapatid na yan o talagang niloloko lang nila ang taong bayan. So, ang dito tingin ko, hindi seryoso itong ginagawa nila eh. Nagpupolitical lang to eh. They're playing to the crowd of Duterte. Gusto nila kasi eleksyon eh. Yun ang importante. Ang alam nila na may mga supporters pa rin si Duterte sa Pilipinas, sa mga tao niya, dahil eleksyon na, talagang itodo-todo nila. Kung sa English pa, they're trying to milk this issue dry para makaano sila ng political points. Yun ang actually nakakahiya yung ginawa nila kahapon. Alam mo, sorry medyo galit ako, pero naparami na naman kape ko at ito, nata-traffic ako, kaya hindi ko pwedeng i-ano yung video ko. Alam mo, kaya ako nanggingit-ngit kahapon sa mga ka-ipokritohan nila dyan sa Senado. Akala mo sila kung magsalita, dati pa, inano nila yung mga biktima ng drug war. Nung nasa poder nga yung Senate, si Lailo de Lima, for instance, kung ano-ano mga pinaggagawa nila against dun sa kanya at sa mga biktima ng drug war. Tapos ngayon, umaasta sila ngayon na napaka nila sa human rights. Pwede ba? Tigilan na nila yan. Okay. Final question for my end, Sir Caloy. Ano pa ang masasabi ninyo doon sa pag-seek ng political asylum ni Atty. Harry Roque doon po sa the Netherlands? Isa pa yung tao na yan, good luck sa kanya. Dahil ang alam ko sa asylum, pag ikaw ay persecuted for political purposes, for political reasons, na kung ikaw ay isang totoong human rights activist at talagang ikaw ay hinaharas dito sa Pilipinas, halimbawa, dahil sa trabaho mo bilang human rights activist, pwede ka mag-seek ng asylum. Pero kung ikaw ay isang tuta ng isang berdugong rehimen, paano ka bibigyan ng asylum? Kaya good luck sa kanya. Okay, sige. With that, Sir Carlos, di bibitawan na ho namin kayo. Baka uminit pa yung ulo ho ninyo sa traffic, ha? Salamat ka marami. Pero maraming salamat po sa inyong oras at mabilis yung pagsagot ho sa amin at ingat ho kayo sa inyong pagdadrive. Maraming salamat po at mabuhay po kayo sa HRW. Thank you po. Thank you. Tira Brigada! Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan.